Good day, ma'am. Ako nga po pala si Karil Tamayo. Ang tatalakayin namin ngayon ay tungkol sa panitikan hinggil sa migrasyon o diaspora. Ano nga ba ang migrasyon? Ang migrasyon o diaspora ay ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Kadalasan dahil sa mga dahilan tulad ng trabaho, pamilya o politikal na mga issue. Ang diaspora naman ay pangkalahatang pagkakalat ng isang grupo ng mga tao mula sa kanilang lugar na pinagmulan patungo sa iba't ibang mga lugar sa mundo. Ano nga ba ang pinagkaiba ng migrant at immigrant? Ang migrant ay tumutukoy sa sinumang pumipili na lumipat sa ibang lugar, maaaring pansamantala o permanente. Habang ang immigrant naman ay isang taong lumilipat sa ibang bansa na may layuning maging permanente na residente o mamamayan ng bagong bansa. Sa madaling salita, ang migrant ay mas pangkalahatang habang ang immigrant naman ay may layunin na permanenteng paglipat. Economic migrants. Ang economic migrants ay mga taong naglilipat ng tirahan mula sa kanilang bansa papunta sa ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Karaniwang layunin ng mga tao ito ay ang makahanap ng mas mataas na sahod, mas magandang kalidad ng buhay at mas mabuting kinabukasan para sa kanilang pamilya. Refugee. Ang refugee ay isang tao na lumilikas mula sa kanyang sariling bansa dahil sa takot sa persecution o digmaan o iba pang mga panganib na sitwasyon. Sila ay naghahanap ng proteksyon at kaligtasan sa ibang bansa. Ang kanilang paglipat ay bunsod ng pangangailangan na mabuhay ng ligtas at mapayapa. Ano nga ba ang pagkakaiba ng uri ng migrasyon? Ang irregular, temporary at permanent migrants. Ang irregular migrants ay mga taong pumapasok sa isang bansa nang hindi sumusunod sa legal na proseso ng imigrasyon. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng ilegal na pagtawid ng mga hangganan o pagiging labag sa batas ng migrasyon ng isang bansa. Temporary migrants. Ang temporary migrants naman ay mga taong pumupunta sa ibang bansa ng pansamantala lamang. Karaniwang mga temporary migrants ay may mga temporary work visa o student visa na nagbibigay sa kanila ng karapatan na manatili sa bansa sa loob ng isang tiyak na panahon. Permanent migrants. Ang permanent migrants ay mga taong pumupunta sa isang bansa upang manatili ng permanente. Karaniwang sila ay may mga permanent residency, visa o citizenship na nagbibigay sa kanila ng karapatan na manatili at mamuhay sa bansang kanilang pinupuntahan nang walang orasang limitasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat, especially to you, ma'am. So, my name is Christine Citrusero from BSBA HRM 1B. So, ang topic ko po ay patungkol sa epekto ng migrasyon sa panloob ng Pilipinas. So, ang migrasyon ay may malalim na epekto sa iba't ibang aspeto ng lipunan at ekonomiya ng Pilipinas. Una, pamilya at lipunan. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pagkalas ng pamilya dahil sa paglayo ng mga miyembro nito. Ito ay maaaring magdulot ng pagkabigo sa pagpapalago ng mga bata at pag-aalaga sa mga nakakatanda. Bukod dito, ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa lipunan at kultura ng mga komunidad na iniwanan ng mga migrante. Halimbawa, ang pag-alis ng isang magulang patungo sa ibang bansa upang magtrabaho ay maaaring magdulot ng pagkawalay ng pamilya at pagkabigo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga anak. So, pangalawa, ekonomiya. Ang migrasyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pag-alis ng mga manggagawa patungo sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga sikat na trabaho sa bansa, na maaaring magresulta sa kakulangan ng mga profesional sa ilang sektor ng ekonomiya. Halimbawa, ang pag-alis ng mga skilled workers tulad ng mga nurse at engineer patungo sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kakulangan ng mga profesional sa Pilipinas, na maaaring makakaapekto sa pag-unlad ng bansa. Pangatlo, edukasyon. Ang migrasyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pag-alis ng mga guro at estudyante patungo sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga paaralan at maaaring magresulta ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon. Halimbawa,
ang pag-alis ng mga guro na may espesyalisasyon sa ilang larangan tulad ng STEM o Science, Technology, Engineering, Mathematics ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga guro na may sapat na kaalaman sa mga larangang ito. So, pang-apat, kalusugan. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng epekto sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang pag-alis ng mga healthcare professionals patungo sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Halimbawa, ang pag-alis ng mga doktor at nurse patungo sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga liblib na lugar kung saan mahirap ang access sa healthcare services. Next, epekto ng migrasyon sa karapatang pantao. Una, pagsasakripisyo ng mga Pilipino. Ang pagsasakripisyo ng mga Pilipino sa pamamagitan ng migrasyon ay maaaring magdulot ng pagkawalay sa kanilang pamilya, kultura at bayan. Halimbawa, ang pag-alis ng isang ina patungong ibang bansa upang magtrabaho bilang kasambahay ay nagdudulot ng pagkawalay sa kanyang mga anak at pamilya sa Pilipinas. Ito ay isang malaking pagsasakripisyo para sa kanyang kinabukasan at ng kanyang pamilya, subalit may epekto sa kanilang emosyonal at sosyal na kalagayan. Pangalawa, pang-aabuso ng mga recruitment agency. Ang pang-aabuso ng mga recruitment agency ay maaari makita sa pamamagitan ng hindi pagtupad sa mga kontrata, pagpapahirap sa mga migrante at pagsasamantala sa kanilang sitwasyon. Halimbawa, isang recruitment agency na nagpapanggap na nag-o-offer ng magandang trabaho sa ibang bansa, subalit sa katotohanan ay nagpapabayad ng malaking halaga at hindi nagbibigay ng tamang benepisyo at proteksyon sa kanilang mga kliyente. Pangatlo, illegal recruiter. Ang illegal recruiter ay isang individual o grupo na nag-ooperate ng walang lisensya o pahintulot mula sa gobyerno upang mag-recruit ng mga migrante. Halimbawa, isang illegal recruiter na nagpapanggap na may koneksyon sa embahada at nag-o-offer ng pekeng dokumento para sa paglalakbay sa ibang bansa. Ang mga biktima ng illegal recruiter ay maaaring mapahamak at mawala ng proteksyon sa kanilang karapatan. Pang-apat, nagiging biktima ng international syndicate o organized crime syndicate. Ang mga migrante ay maaaring maging biktima ng international syndicate o organized crime syndicate na nag-ooperate sa larangan ng ilegal na migrasyon. Halimbawa, isang sindikato na nagpapalusot ng mga ilegal na migrante sa ibang bansa gamit ang pekeng dokumento at ilegal na proseso. Ang mga migrante na nadamay sa ganitong krimen ay maaaring maging biktima ng pang-aabuso at panganib sa kanilang kaligtasan. Next, epekto ng migrasyon sa edukasyon. Una, malaking demand para sa skilled workers at mga profesional. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng malaking demand para sa skilled workers at professional sa iba't ibang industriya at sektor sa ibang bansa. Halimbawa, sa larangan ng healthcare, maraming bansa ang nangangailangan ng nurses, doctors at iba pang healthcare professional upang punuan ang kakulangan sa kanilang sistema ng kalusugan. Ang pagmamay-ari ng mga Pilipino ng mga kasanayan at edukasyon sa mga naturang larangan ay nagbibigay sa kanilang oportunidad na magtrabaho at magpalago ng kanilang karera sa ibang bansa. Pangalawa, maraming kabataan na nahihikayat na kumuha ng kurso tulad ng engineering at iba pa. Dahil sa malaking demand para sa mga profesional sa ibang bansa, maraming kabataan na nahihikayat na kumuha ng kursong may mataas na demand sa pandaigdigang merkado. Halimbawa, ang larangan ng engineering, information technology at iba pang technical na kurso ay popular na mga kabataan dahil sa malaking oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa at kumita ng mataas na sahod. Ang pagiging skilled at professional sa mga teknikal na larangan ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad para sa migrasyon at trabaho sa ibang bansa. Pangatlo, dahil sa mataas na demand, ang mataas na demand para sa mga professional at skilled workers sa ibang bansa ay nagtutulak ng mga Pilipino na maghanap ng oportunidad sa labas ng bansa. Halimbawa, ang sektor ng construction sa Middle East ay nangangailangan ng mga skilled workers tulad ng mga carpenter, plumber at electrician.
upang magtayo ng mga infrastruktura at proyekto sa kanilang mga bansa. Ang oportunidad na ito ay nagbibigay ng insentibo sa mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa upang mapunan ang demand sa mga naturang sektor. Next, epekto ng migrasyon sa Pilipinas. Una, brain drain. Ang migrasyon ng mga skilled workers tulad ng mga doktor, nurse, inhenyero at iba pang profesional patungo sa ibang bansa ay nagdudulot ng brain drain sa Pilipinas. Ito ay nagresulta sa kakulangan ng mga profesional sa bansa at maaari makaapekto sa pag-unlad ng ekonomiya. Halimbawa, ang pag-alis ng mga nurse at doktor patungo sa ibang bansa para sa mas mataas na sahod ay nagdudulot ng kakulangan ng mga healthcare professionals sa Pilipinas. Pangalawa, remittance. Ang remittance o padala ng pera ng mga OFWs o Overseas Filipino Workers sa kanilang pamilya sa Pilipinas ay nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ang mga remittance na ito ay nagbibigay ng dagdag na kita sa mga pamilya at nagbibigay ng tulong sa pag-unlad ng lokal na komunidad. Halimbawa, ang padala ng pera ng isang OFW sa kanyang pamilya sa Pilipinas ay nagbibigay ng dagdag na kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pang-edukasyon ng kanilang mga anak. So, pangatlo, pamilya at lipunan. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pagkawatak-watak ng pamilya dahil sa paglayo ng mga miyembro nito. Ito ay maaaring magdulot ng mga isyu sa pagpapalaki ng mga anak at pag-aalaga sa mga nakakatanda. Halimbawa, ang pag-alis ng isang magulang patungo sa ibang bansa para magtrabaho ay maaaring magdulot ng hirap sa pagpapalaki sa mga anak na naiwan sa Pilipinas. Pang-apat, edukasyon. Ang migrasyon ng mga guro at estudyante ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga paaralan at maaaring magresulta sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Halimbawa, ang pag-alis ng mga guro na may espesyalisasyon sa ilang larangan tulad ng STEM o Science, Technology, Engineering, Mathematics ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga guro na may sapat na kaalaman sa mga larangang ito. Panglima, kalusugan. Ang migrasyon ng mga healthcare professionals tulad ng mga doktor at nurse ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas. Ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng mga Pilipino lalo na sa mga liblib na lugar. Halimbawa, ang pag-aalis ng mga doktor at nurse patungo sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga liblib na lugar kung saan mahirap ang akses sa healthcare services. Next, epekto ng migrasyon sa ekonomiya. Una, remittance. Ang mga remittance o perang pinapadala ng mga overseas Filipino workers ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng pambansang kita ng Pilipinas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga remittance mula sa mga OFWs ay bumubuo ng halos 10% ng gross domestic product ng bansa. Ang mga remittance na ito ay ginagamit ng mga pamilya ng mga OFWs para sa mga pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Halimbawa, ang isang OFW na nagtatrabaho sa Middle East ay nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas para sa pang-araw-araw na gastusin at pag-aaral ng kanyang mga anak. Pangalawa, brain drain. Sa kabilang banda, ang migrasyon lalo na ng mga skilled workers at professional ay nagdudulot ng tinatawag na brain drain o pagkaubos ng mga talento ng bansa. Dahil sa kakulangan ng oportunidad at mababang sahod sa Pilipinas, maraming skilled workers ang nadesisyon na magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay nagresulta sa kakulangan ng mga profesional na ilang sektor tulad ng kalusugan at edukasyon. Halimbawa, ang isang nurse na nagtapos sa isang universidad sa Pilipinas ay nagdesisyon na magtrabaho sa Amerika kung saan mas mataas ang sahod at mas maganda ang kondisyon ng trabaho. Pangatlo, pagbabago sa labor market. Ang migrasyon ay nagdudulot din ng pagbabago sa labor market o merkado ng trabaho sa Pilipinas. Dahil sa pag-alis ng maraming manggagawa, maaaring magkaroon ng kakulangan sa ilang sektor, habang maaaring magkaroon ng sobra sa iba. Halimbawa, ang pag-alis ng maraming nurse at doktor ay nagdudulot ng kakulangan sa mga
healthcare professionals sa Pilipinas, habang ang sobrang supply ng mga guro ay nagresulta sa mababang sahod sa sektor ng edukasyon. Magandang araw po. Ako po si James Lestray Tamyat at ang topic ko po ay sanhi ng migrasyon. Sanhi ng migrasyon. Ang migrasyon ay nagaganap dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang pang-ekonomiyang migrasyon ay nagresulta mula sa pagnanais ng mga tao na makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Pang-ekonomiyang migrasyon. Maraming migrante ang nangingibang bansa ang hinahanap ang mas magandang pagkakataon sa ibang bansa upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Migrasyon ng Pilipino. Ang migrasyon ng Pilipino ay isang mahalagang aspeto ng lipunan at ekonomiya ng Pilipinas. Maraming manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa upang maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Mas mataas kasi ang sahod sa ibang bansa kumpara dito sa bansang Pilipinas. Kaya napipilitan silang iwanan ng kanilang pamilya rito at magtrabaho sa ibang bansa nang sa gayon mabigyan nila ng magandang pamumuhay ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda naman, meron tayong tinatawag na refugee. Ang refugee, ito na yung mga mamamayan sa isang bansa na naglilikas patungo sa ibang bansa sa kadahilan ng krisis katulad ng mga digmaan, karahasan, prosekusyon at kalamidad sa kanilang bayan. Nagpupunta rin sila sa ibang bansa upang maghanap ng magandang trabaho. At hindi lang yon, nagpupunta sila sa ibang bansa upang maiiwas nila ang kanilang pamilya sa kapahamakan. Ang Pilipino ang pumipili na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Meron tayong dalawang uri ng migrante. Ang isa ay migrant. Ang migrant or temporary migrants, ito na yung mga panandalian lamang sa ibang bansa, katulad na lamang ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, ngunit umuwi rin sila sa bansang Pilipinas. Ang pangalaw naman ay ang immigrant. Ang immigrant, ito na yung mga permanenteng naninirahan sa ibang bansa. Ang migrasyon ay nagbibigay ng positibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng padalang remittance ng mga OFW. Ngunit, mayroon din itong mga hamon sa mga pamilya at sa lipunan bilang kabuuan. Ang report ko po ngayon ay kailan nagsimula ang migrasyon sa Pilipinas. Ang migrasyon sa Pilipinas ay may mahabang kasaysayan na maaring maipahayag sa apat na malaking alon o waves ng migration. Ang unang naitalang migrasyon sa Pilipinas ay naganap noong 1417 kung saan iniutos ni Sultan Paduka Batara ang isang misyon upang mapabuti ang mga ugnayan sa kalakalan sa emperador ng China. Sa ilalim ng mga pamamahala ng Espanya noong ika-18 na siglo, ang Maynila ay nagkaroon ng mga ugnayan sa kalakalan sa Acapulco na nagsimula sa migrasyon ng mga Pilipinong magdaragat patungo sa Mexico. Kasunod nito, ang mga Pilipinong mandaragat ay nagtatag ng mga pamayanan sa Luzon, Siana, habang ang iba pang mga migrante ay nagtrabaho bilang fruit picker sa California. Sa katapusan ng 19th siglo ng mga Pilipinong mag-aaral, professional at mga excellence ay nagmigrante patungo sa Europa. Ikalawang alon ng migrasyon mula sa simula ng ika-20 na siglo hanggang sa 1940s, naganap ang malawakang sistemang migrasyon ng mga Pilipino patungo sa US. Sa panahon ito ay
kolonyal na panahon ng Amerika. Ang unang mga Pilipinong migrante ay dumating noong 1906 upang magtrabaho sa sugar plantasyon sa Hawaii. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga Pilipinong migrante sa dumating sa Hawaii upang magtrabaho bilang mga fruit picker. Sa pagitan ng 1906 at 1934, mahigit sa 100,000 na mga Pilipino ang dumating sa US. Karamihan sa kanila ay sa Hawaii. Ikatlong alon ng migrasyon. Kasunod ng pagtatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig itinatag ng pamahalaan ng US ang isang sistemang kuta ng pinagmulan ng nasyon na naglimita sa imigrasyon para sa mga Pilipinong sumali sa hukbong pagdigma ng US. Ang kuta ng pinagmulan ng nasyon ay humantong sa isang malaking pagbaba ng migrasyon sa Pilipino patungo sa US. Dahil sa mga restriksyon sa imigrasyon ng US, mas maraming mga Pilipino ang nagsimulang magmigrante patungong mga bansang Asia noong 1950s. Ikaapat na alon ng migrasyon. Noong 1970s, pinangunahan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang isang patakaran ng nag-ihikayat ng imigrasyon upang pasiglahin ang ekonomiya. Habang ang mga patakarang ito ay naglalayon maging pansamantala, ang migrasyon ng mga manggagawa ay patuloy na tumaas mula noon. Number 1, permanenteng migrante. Ito ay nakatira sa ibang bansa kasama ang kanilang pamilya. Ang kanilang paninirahan ay hindi nakabatay sa kanilang trabaho o sa kontrata. Halimbawa na lang mga OFW na nakapag-asawa na sa ibang bansa, tapos doon na sila naninirahan sa kanilang asawa sa bahay ng asawa niya. Kumbaga sa kuan ay parang register na ba sila sa bansa na yun. Kaya di na nila kailangan ng kontrata na ang tanging kailangan lang nila yung wedding certificate para patunay na talagang kasal talaga sila. Yun po ang permanenteng migrante. Ito, pangsamantalang migrante. Ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa at inaasahan babalik pagkatapos ng kanilang kontrata. Sila ay mas kilala na OFW. Ito yung kontrata na, halimbawa ito yung kontrata na pirmin nasa 2 years or 3 years lang dapat ang tagal nila sa ibang bansa, kasi ito yung nakalagay sa kanilang mga kontrata na dapat nilang sundin. Kapag hindi nila ito sundin, yung kontrata na nakalagay, ay maaari silang
makulong kasi yung kontrata nila or yung papeles nila ay kumbaga ay expired na, lagpas na sa pinagkasunduan doon sa kontrata. Yun po ang number 3, irregular at TNT or tago ng tago. Ito ang mga migrante na nasa ibang bansa na walang legal na papeles o dokumento. Ang TNT ay ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa na walang kaukulang permiso, tiyak na tirahan at kadalasan ay lagpas na sa panahon ng itinakda na maaring tumigil sa bansa. Halimbawa na lang ito yung sa recruiter, kasi minsan yung mga recruiter natin na mga sa OFW, minsan po ay mali po yung binibigay nila ng information. Hindi pala sa information na kumbaga doon sa kanila, nakalagay doon sa kontrata nila ay kumbaga dito sa bahay lang sila nagtatrabaho. Hindi pala sa pagdating pala doon sa ibang bansa, sa kanilang amo, ay iba pala yung nakalagay doon na information. Like for the example is kunyari nakalagay doon sa kontrata nila sa bahay lang sila, hindi pala sa totoo pala ay nagtatrabaho sila sa club kaya yung iba po ay kaya yung iba pong mga OFW ay mas gusto nila pong tumakas na lang kaysa magtrabaho sa club, kasi yung iba po ay hindi nila po kaya sikmurain yung pagtatrabaho sa club. Kaya po siguro kaya naging irregular sila, tago ng tago. Kasi minsan po mga dahilan po yung minsan po ay mga isang dahilan po ay yung sa trabaho nila po ay mali po yung pagbigay ng agency sa kanila ng mga information, like ganun po. Dito na lang po, ma'am. Maraming salamat po. Hi, I'm Crisobe Tenorio. Ang i-discuss ko ngayon ay solusyon sa migrasyon. So, ang unang solusyon sa migrasyon is number 1 is sapat na trabaho. So, kapag merong sapat na trabaho dito sa Pilipinas, maraming oportunidad na mabigay sa mga Pilipino na nangangailangan magtrabaho. So, kapag maraming pagbubukas na trabaho dito sa Pilipinas, hindi na kailangan mag-migrate ng mga Pilipino para makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang pangalawang solusyon sa migrasyon ay ang pag-iimbiya ng mga namumuhunan at ang pagpapatayo ng mga bagong negosyo. Ito ay nagpapalakas ng pagnenegosyo sa bansa, kasi kapag maraming namumuhunan at nagtatayo ng negosyo dito is mas maraming trabaho ang mabigay sa mga Pilipino na kailangan magtrabaho. So, yung mga Pilipino kailangan magtrabaho, hindi na nila kailangan pang mag-ibang bansa para makapagtrabaho doon. So, kailangan dito sa Pilipinas, mas marami pang negosyo ang magtayo para sa Pilipino. Ang pangatlong solusyon sa migrasyon ay pangangalaga sa kapayapaan at seguridad ng isang lugar. Siguruhin na ligtas at tahimik ang lugar para hindi maapektuhan ang kabuhayan at kaligtasan ng mga tao, kaya hindi na sila kailangang mag-migrate. So, ang pagkakaroon ng ligtas at tahimik na kapaligiran ay napakahalaga upang mapanatili ang kabuhayan at kaligtasan ng mga tao. So, kapag ang isang lugar ay puno ng kaguluhan at kriminalidad, apektado ang araw-araw ng buhay ng mga mamamayan. So, sa ganitong sitwasyon, maraming tao ang napipilitang mag-migrate upang humanap ng mas ligtas at maayos na lugar para sa kanilang pamilya.
So para upang maibsan ang migrasyon dulot ng kaguluhan ay dapat mahalaga ang pagpapalakas ng mga hakbang upang maiwasan ang kaguluhan sa mga bansa at komunidad. Ito ay maaaring isakatuparan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga proyekto para sa kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng mga institusyon ng batas at kaayusan at pagsasagawa ng mga programa para sa pag-unlad ng ekonomiya at sosyal na kapayapaan. So sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pinagmulan ng kaguluhan, mas mababawasan ang pangangailangan ng mga tao na mag-migrate upang maghanap ng mas ligtas na lugar. Magandang araw sa lahat at ako po si Maki Tandugon at ako po ay miyembro ng Group 6. Ang aking report po ay tungkol sa kahalagahan ng migrasyon. So, ang migrasyon or ang kahalagahan ng migrasyon ay may limang halimbawa. So, ang una is ang pagtaas ng dollar remittances. Ang dollar remittances ng mga OFW ay may malaking tulong sa daloy ng ekonomiya ng bansa. Ang ipinadalang pera ng OFW sa kanilang pamilya at kamag-anak ay may malaking tulong sa pagsuporta ng pangangailangan sa pagkain, edukasyon at mga bayarin sa bahay. Maaaring ang kanilang mga remittances o ipinadalang pera ay nagsisilbing kapital para sa negosyo. At ang ikalawang kahalagahan ng migrasyon is ang nakakatulong sa kawalan ng trabaho. So, ang patuloy na pagtaas ng demand ng OFW sa ibang bansa ay malaking tulong sa kawalan ng trabaho sa loob ng bansa dahil nabibigyang oportunidad ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, lalo na sa mga professional and skilled worker. So, yun yung ikalawang kahalagahan ng migrasyon. So, dumako naman tayo sa pangatlo. Ang pagkakaroon ng positibong socio-kultural na ugnayan. So, nagsisilbing tulay ang migrasyon upang matutunan tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat lipunan at magkaroon ng pang-unawa at respeto sa iba't ibang lahi at kultura. So, yun po ang ikatlong kahalagahan ng migrasyon. Ang pang-apat naman po ay ang pagdami ng mga dayuhang turista na pumapasok sa bansa. So, nakakatulong din ang mga OFW nakakatulong din ang ating mga OFW sa turismo ng ating bansa. Ang patuloy na pagdami ng mga dayuhang turista sa bansa ay nagpapasigla sa lokal na ekonomiya dahil nagdadala ito ng kita at kabuhayan sa mga lugar na malakas ang turismo. So, for example, sa Boracay. So, natutulungan din ng mga tao yung mga maliliit na negosyo na nandun sa particular na lugar tulad ng Boracay. So, yun po ang pinakamainam na example. So, ang panghuli sa ating listahan ay nalilinang ang teknolohikal na kakayahan. So, ito po yung number 5. Ang pagdami ng mga Pilipinong skilled workers sa ibang bansa ay nalilinang rin ang kanilang kaalaman
at kakayahang teknolohikal dahil sa ginagamit ng makabagong makinarya at kagamitan sa paggawa. So, yun po ang huling kahalagahan ng migrasyon. So, yun lamang po ang report ko at maraming salamat po.